Gandang umaga po sa inyong lahat sa Pilipinas. Ito po ay nandito tayo sa sa usulat ng aklat ni Pedro po. Unang sulat ni Pedro, chapter 1. So, bago po ang lahat ay muli po nating idulog ang ating mga sarili upang hilingin natin sa Diyos ang pagtuturo niya sa atin ng salitang ito po. Let's pray. Hallelujah. O dakilang aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan po Ama ng aming Panginoong Hesukristo, kami po ay lumalapit sa iyo at salamat sa Banal na Espiritu na siyang magpapaunawa sa amin at magtuturo na naman sa amin ang mga salitang ito. Dinudusay po namin sa aming mga buhay, ang aming mga sarili, pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin ng mga nakikinig ng banal na aklat na ito upang lubos po namin maunawaan at maisabuhay ang nais mo sa amin sa salitang ito na maintindihan at upang ito ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo at ito po ay sa ikabubuti din namin lahat. Kaya salamat po Ama sa iyong banal na Espiritu na tagapagturo namin, pinasasalamatan ka po namin Ama sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoon tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, ito po ay panimula. Basahin natin ang panimula sa aklat ng unang sulat ni Pedro. Ang unang sulat ni Pedro ay para sa mananampalatayang tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. So itong Asia Minor pong itong tinutukoy ngayon sa kapanahonan ay nasa banda po itong Turkey. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay palakasin ang loob ng mga sinulatan sapagkat dumaranas ang mga ito ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. So specifically po ang sulat na ito ni Apostol Pedro ay para sa mga mananampalataya na dumaranas po ng mga pagsubok o mga pag-uusig, mga pagtitiis upang mapalakas ang kanilang pananampalataya. Ipinapagunita sa kanila ng sumulat ng magandang balita ni Hesukristo. Sinabi niyang ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ng Panginoong Hesus ang magdudulot sa kanila ng pag-asa. Dahil dito, dapat nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. So iyan po may mga pagsubok minsan sa buhay ng tao, may mga pagtitiis, pero yan po ay pinapahintulot ng Diyos upang mapatatag or subukin, sabi diyan, upang sabi dito upang patatagin, dahil dito dapat nilang tanggapin, sabi po dito, at tiisin ang kahirapan sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. So yan po yan, kasi malinaw po sa ating pag-aaral na ang mananatiling tapat lamang hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yung nananatiling faithful, tapat sa Diyos hanggang wakas ang siya lamang maliligtas. Kaya itong sulat na ito ni Apostol Pablo para po ito sa mga mananampalataya na dumadanas ng matinding pagsubok, pag-uusig or pagtitiis upang sila ay palakasin, upang sila ay huwag manghina. Sabi po dito, at sila'y gagantimpalaan sa araw na mahayag si Kristo. May reward sa dulo lagi. Yung pinapauna sa atin, yung ating mga sacrifice, mga pagtitiis, o mga pagpapakatatag sa pagsubok, may reward po ito sa dulo. Pinapatatag ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kasabay ng dulot niyang pampalakas loob sa panahon ng ligalig, pinapayuhan din ng may akda ang mga bumabasa na mamuhay bilang tunay na mga tagasunod ni Kristo. Na yan po ang laging pinapaunawa sa atin. Mamuhay tayo ayon sa nararapat bilang mga anak ng Diyos. So ngayon, chapter 1. I hope everyone ay may kanya-kanyang Biblia po
na binabasa tuwing ako rin dito ay nagbabasa para sama-sama tayo, nasusundan po natin ang bawat binabasang ito. Mas lubos nating naintindihan kung tayo din mismo ay nakikita natin ang binabasa. Or kung wala man kayong hawak na Bible, maging attentive po ang pandinig. Pakinggan ng maigi upang maintindihan po natin ito. Okay? Verse 1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, Bitanya. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. So napakalinaw po ito, na ang Diyos ang pumili sa atin at pinabanal, sabi dito, pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung titingnan po natin dito, ang Panginoong Hesukristo ang naglinis sa atin at nagpatawad, at malinaw po dito, kinasihan tayo ng banal na Espiritu Santo, at yung banal na Espiritu Santo din ang tumutulong sa atin upang tayo'y mapabanal. Siya ang tumutulong na masunod natin ang kalooban ng Diyos. Ang sa atin lang talaga ay ang pag-obey, yung pananampalatayang may kalakip na gawa. So napakalinaw. Kayo'y pinili ng Diyos Ama mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. Totoo po, it's the Holy Spirit, kasi ang Holy Spirit ang ating tagapagturo. Sabi diyan, upang mas maging masunurin. So it's the Holy Spirit pa rin ang tumutulong. Kaya talagang lahat ng bagay nagagawa natin sa pamamagitan ni Kristo, kasi Holy Spirit mismo ang tumutulong sa atin upang maging masunurin tayo sa Diyos. At sabi dito, at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, lahat ang Diyos po, ginawa ito para sa atin. At ito po isang buhay na pag-asa. Verse 3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. So that's the new, yan yung sinasabi po sa atin, na sa pamamagitan ng pagkabuhay ng Panginoong Hesus, matapos tayong bayaran sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo din ay binigyan ng panibagong buhay. Panibagong buhay, yan. Wala yung dating lumang pagkatao. Panibagong buhay. Sabi diyan, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Yung nabuhay ang Panginoong Hesus, nabuhay tayong muli. Isang bagong nilalang, wala ang dating pagkatao. And it's all by faith. Sabi po dyan, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa nang magmana tayo ng kayamanang di nasisira. Imagine niyo po, kayamanang hindi nasisira. Yung minana natin sa atin, bilang anak ng Diyos ay kayamanang hindi nasisira. Hindi ito yung katulad ng pamana dito sa mundo na nasisira at lumilipas. Ito po ay sabi nitong kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas, na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, kaya napakahalaga po na we are living by faith, amen? Sabi diyan, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So, napakalinaw po dito, mismong ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi diyan, sa pamamagitan ng ating faith, pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos, iniingatan tayo ng makapangyarihang Diyos habang hinihintay natin ang kaligtasang
nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So habang hinihintay natin ng Panginoong Hesus, malinaw dito po, mismong ang Diyos ang pumili sa atin, ang Diyos ang tumawag sa atin, at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, siya ang tumutulong sa ating mapabanal at makasunod sa kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan na naman ng ating pananampalataya, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay natin ang kaligtasang nakandang ihayag sa katapusan ng panahon. So everything po na talagang kumbaga fully protected tayo ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo na it's all about faith, meaning ang faith pananampalataya na ang ibig sabihin nagtitiwala ka at naniniwala sa mga sinasabi ng Diyos. Amen? So verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kahit daw may mga trials, may mga pagsubok or anything na mga kaganapan, dapat tayong magalak kasi meron tayong ine-expect na mas the best na darating. Yun yung pag-asa na pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Verse 16, at ito po, verse 7. Okay, verse 6 muna, ulitin ko po muna, Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, papupurihan at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. So yung mga pagsubok po, katulad ng sinasabi dito sa verse 7, maaring may mga temporary na mga difficulties or mga pagsubok nga sa buhay, iba't ibang klaseng pagsubok na danasin sa maikling panahon, pero pinapaunawa ito ang pagsubok, pinapahintulot ng Diyos upang patatagin ang pananampalataya. Katulad din halimbawa sa ginto. Maging ang ginto, sabi dyan, although nasisira ang ginto, pero mas higit tayo doon, sabi dyan, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Yan po ang para kuminang, alam natin yan, na ang ginto pinapadaan sa apoy, pinapadaan sa apoy kasi habang dumadaan sa apoy, ang ginto lalo itong kumikinang. So sa ating mga spiritual life, ang pagpapaunawa sa atin dito, kaya ito hinalimbawa sa ginto, kasi ang ating pananampalataya habang dumadaan ito sa matinding init o sa pagsubok, matinding pagsubok, doon napapatatag ang ating pananampalataya. Doon lumilitaw kung ikaw talaga ay matatag o puro o pure, kumbaga sa ginto, purong ginto, kung ikaw ay pure ang iyong paninindigan at paniniwala sa Diyos. Hindi ka nagbabago. Yan yung ibig sabihin. Hindi katulad ng ginto na mga tubog. Sabi dyan, na ang gintong tinubog, sa ibabaw lamang ang ginto niyan, pero ang loob niyan, hindi puro yan. Kumbaga mga tanso or bakal or kumbaga dyan ang tawag dyan, metal or something na silver, Hindi talaga ginto, nababalutan ng ginto. Ganyan ang tinatawag na tinubog. Kaya pag dumaan sa apoy or ibabad mo sa suka ang tinubog na yan, lalabas ang tunay na kulay. Dahil hindi nga siya purong ginto. So sa ating mananampalataya, dinadaan tayo sa ganitong senaryo ng halimbawa upang ipaunawa na ang isang Kristiyano, pinapatatag ito sa pamamagitan ng pananampalataya na kapag ito ay matatag at
puro, pure. Puro ang kanyang pananalig kahit dumaan yan sa matinding pagsubok, nananatili yang matatag at hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang pananampalataya. Pero ang taong ibabaw lang, kumbaga, hindi talaga puro, hindi pure, kapag dumaan yan sa matinding pagsubok, sa iba't ibang kaparaanan, lilitaw ang tunay na pag-uugali. So, kaya tinuturuan tayo dito ng Panginoon sa iba't ibang anggulo ng pagtuturo na matuto tayong magpakalalim or magpakatatag sa salita ng Diyos, kasi kapag ikaw ay purong naiintindihan mo ang Word of God, kahit padaanin ka sa iba't ibang pagsubok, nananatiling matatag ang inyong pananampalataya, katulad ng isang ginto na habang dumadaan sa apoy, lalong kumikinang. Hindi tulad ng mga fake, tubog, ibabaw lang nakabalot, ibabaw lang, hindi talaga puro na malalim sa Word of God. Kaya pagdaan ng pagsubok, lumalabas ang dating buhay or lumalabas ang dating pagkatao kasi hindi nga siya pure. So ito po'y pagpapaunawa sa atin na kailangan puro para tayong ginto, na the more matindi ang matitinding mga pagsubok, alam natin ang pagsubok ay pagpapatatag ng ating pananampalataya, kaya lalo kang nagiging stronger, magiging matatag, dahil sabi diyan, sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na nahayag si Kristo. So yun po yung reward sa dulo. Hindi ninyo siya nakikita, ngunit siya'y inibig ninyo. And that's faith, Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya sa Kanya. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita, sapagkat tinanggap ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Amen. So kaya yan, may kagalakan, laging nagagalak, Verse 10, tungkol sa kaligtasang itong masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhan niya. So, napauna na po ito sa mga propeta, di ba? Mga panahon sa Old Testament, napauna na ito. Ang Kristo ay magdadanas ng hirap para ikakatubos ng marami. Ikakatubos, So, kaya nga, sabi dito sa verse 12, kasi na-prophesy na ito ng mga propeta before Christ. At yung panahon na ito, sabi niya ngayon, which is now, sabi diyan, verse 12, ngunit kanilang ipinahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. So malinaw. Kasi nag-prophesy, prinopesiya ng mga ninuno or sa ating ng mga naunang propeta sa panahong darating, ang panahong ito, ang Panginoong Hesus na magliligtas sa sangkatauhan. Ipinaunawa ito, hindi ito para sa kanila noon, kundi sa panahon ni Christ na kung saan ay sa mga huling araw. Ito na nga, sa mga huling araw. Sabi diyan, ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa pagkapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Kaya napakalinaw po talaga na talagang itong sinabi doon sa aklat na binasa natin sa mga huling araw ay ibubuhos talaga ang kanyang espiritu. Talagang the last days. Kaya ito po, sinasabi ito na pinauna na ito ng mga propeta, ito ay para sa atin, sa kapakanan ng itong sa mga huling araw, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus na binayaran tayo ng dugo at sa nung siya po ay nabuhay,
tinawag tayo ditong isang bago ding nilalang. Sino mang nakipag-isa sa kanya ay bagong nilalang. Ngayon, verse 13. Paanyaya sa banal na pamumuhay. Ayan. Again, itong tinuturo sa atin. Pagmasdan natin ang ating mga buhay. May nababago ba? May nababago ba sa iyo mula nang nagbabasa ka o nakikinig ng Word of God? Dahil dapat may nababago, dahil ang banal na aklat na ito po, tinuturuan tayong magpakabanal. Sa bawat salita na itinuturo sa atin, kapag sinusunod natin ang utos ng Diyos, nagdudulot ito sa atin ng pagbabagong buhay. Iniiwanan yung old life natin. Kaya ito ang paanyaya sa banal na pamumuhay. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ayan. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Maging mahinahon at maging matatag, sabi diyan. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad na ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Okay, ang sabi po dito bilang masunuring mga anak, tinawag tayong anak ng Diyos nung tayo po'y nakipag-isa kay Kristo. Ngayon, bilang masunuring mga anak, ibig sabihin masunuring anak, sinusunod natin ang utos ng Diyos. Ang bawat salitang ito, inuutos. Sabi po dito, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon na kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Ayan, kaya nga po sabi dito sa atin, masdan natin ang personal life natin. Masdan mo ang personal life ninyo. Masdan natin ang individual sa atin. May nabago ba? Kasi malinaw pag ang salita ng Diyos ay nagbabago ito ng ating buhay. Kaya ang bilin dito bilang masunuring mga anak, huwag na daw tayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa natin noon tayo'y wala pa sa tunay na pagkaunawa. Sino po sa atin? Sino po? Tanungin po natin ang individual natin. Ginagawa mo pa ba yung bagay na ginagawa mo noon nung hindi mo pa nakikilala si Kristo? Or, katulad ng sabi dito, or hindi mo na yung ginagawa kasi nauunawaan mo na ang salita ng Diyos. Dahil ang turo sa atin dito bilang mga anak ng Diyos, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yan po ang Ama natin. So ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang ginagawa mo ba, or personal ask sa ating sarili, ang ginagawa ko ba, ito ba ay patungkol na sa pagpapakabanal? Hindi ko na ba ginagawa yung dati kong ginagawa noong ako'y wala pa sa pakikinig ng salita ng Diyos? Yan po ang dapat pagsusuri ng individual. Suriin po nating lahat, individually, kayo din dyan, na mga nakikinig ngayon. Ang tanong mo sa sarili mo, mula ba nang nakinig ka ng Word of God na ganito? Mula bang napapakinggan mo ang aral patungkol sa salita ng Diyos, may nababago na ba sa iyong buhay? O ginagawa mo pa ba yung dating masasamang ginagawa mo noon bago ka nang nakikinig ng salita ng Diyos tulad ngayon? Kasi dapat po yung ginagawa mo noong mga panahon na hindi mo pa naririnig ang salita ng Diyos, dapat hindi mo na yan ginagawa ngayon. Kasi malinaw ang tumawag sa ating Ama ay banal, dapat tayong magpakabanal. So kaya suriin po natin, kailangan nag-i-improve tayo, Every Sunday, nakikinig ka ng Word of God. Every Sunday, nandyan ka nakaupo. Kailangan uunawain mo ang napapakinggan mo at dapat i-check mo yung sarili mo. May nababago na ba?
Naiiwasan mo na bang gawin yung mga bagay na masasama mong ginagawa noon? Kasi dapat po naiiwanan na yon, nawawala na yun, unti-unting naalis tayo sa mga masasamang gawain. Yan ang dapat trabahuhin natin ng individual. Trabahuhin po ninyo, kayong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito ang purpose. Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo nagtitipon tuwing linggo? Kasi gusto nating masunod ang kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay pagpapakabanal. Ibig sabihin, layuan ang masasamang ginagawa noon. Dapat hindi na yan ngayon ginagawa. Ngayong nakikinig ka na ng Word of God, dapat hindi mo na ginagawa yung mga dating masasamang ginagawa mo noon dahil sa salita na nagbabago sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Katulad ng sinabi kanina, ang Espiritu ng Diyos, sabi dyan, kanina ang tumutulong sa atin upang mapabanal at upang masunod natin ang kalooban ng Panginoong Hesus. Ano? Binigyan tayo ng panibagong buhay. Ayan. Ang Espiritu ng Diyos upang binigyan tayo pinabanal. Sabi dyan, ano? Sabi po kanina, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin mulat-mulat pa sa simula at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo na naglinis at sa pamamagitan ng kanyang dugo. So tinutulungan tayo ng Holy Spirit na mabago ang ating sariling buhay. Kaya yan, suri-suri tayo ngayon. Meron pa ba o talagang nababago ka na? Purihin ang Diyos. Yan po ang kalooban ng Diyos. Verse 17, walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. Kaya ito po, tinatandaan po natin ayon sa iyong ginagawa, aanihin yan. Kung iyan ay mabuti, pagsunod sa Diyos, aanihin mo yan. Gagantimpalaan ka ng Diyos. Pero kung masama, ay aanihin din ang parusa. Dahil malinaw, walang kinikilingan ang Diyos. Kahit ka palaging nasa church o lagi kang anong ginagawa mong pagpapaka sa paningin mo, akala mo'y tama. Pero kung mali yan sa paningin ng Diyos na ginagawa mo, alisin yan, baguhin, at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos dahil walang kinikilingan ang Diyos. Christians or non-Christians, kapag nagkasala ay pinaparusahan. Walang kinikilingan ang Diyos dahil siya ay banal. Sabi diyan, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Tinatawag natin Ama, ang Father, Almighty Father, di ba? Dahil daw tinatawag natin siyang Ama, sabi dito po, mamuhay tayong may takot sa Kanya habang tayo'y nandito pa sa mundong ito. Magkaroon ng banal na pagkatakot. Lumayo sa kasalanan, layuan ang kasalanan. Dahil kapag hindi nilayuan ang kasalanan na yun, sooner or later, yan ang magpapahirap ng iyong buhay. Tandaan po ninyo yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos at tinuturuan tayong layuan ninyo ang kasalanan. Lahat ng masasama, layuan, kasi yan ang magdudulot ng miserable sa iyong buhay. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinuturuan tayong lumayo sa lahat ng masama. Kasi kapag hindi niyo yan nilayuan, yan ay may kalakip na parusa. At ang gusto niyang kaaway, maging miserable ang iyong buhay. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, sumunod tayo dito sa kanyang utos dahil ito'y nagdudulot ito ng kapayapaan, nagdudulot ito ng kabanalan, at higit sa lahat, magdudulot ito ng buhay na walang hanggan. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Sabihin yung ating mga old life, alam natin na tinubos tayo at alam natin kung ano ang ibinayad sa atin.
Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Pinapaunawa sa atin, yamang tayo tinubos hindi lamang ng pera, ginto, or anuman, tinubos tayo ng dugo mismo. Imagine niyo po yan, dugo ni Kristo ang nagtubos sa atin, kaya sabi dyan, siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinilaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Yun po ang kagandahang loob ng Diyos. Talagang sa pamamagitan ng Panginoong Hesus nakalapit tayo sa Ama, kaya ito'y kailangang pahalagahan natin, dahil talagang ang nagtubos sa atin ay hindi ito binayaran lamang ng pera o gento o anumang pila, kundi mismong buhay niya ang itinubos sa atin para tayo makalaya sa kasalanan. Kaya tinuturuan tayo, pakikipag-isa kay Christ, pinalaya ka na sa lahat ng masama. Huwag mo na yang balik-balikan, itakwil mo o iwaksi mo ang anumang bagay na alam mong masama, kasi pag hindi mo yan tinakwil, yan ang magpapahirap sa iyo hanggat hindi nagiging miserable ang iyong buhay, hindi ka titigilan ng kaaway. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, mahal tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. 21. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, the Word of God, na nagahari sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Yan ang tinuturo sa atin. Huwag kayong away-away-away dyan. Magmahalan, because napaunawa sa atin ang iyong kapatid ay iyong katawan at katawan ni Kristo. We are one with Christ. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Isinilang, muli kayong isinilang, na kung tinutukoy po dito sa English, born again, na hindi ito naunawa ng karamihan, ang akalang born again ay isang reliyon. Pinanganakang muli kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, yung dati mong buhay ay tinalikuran mo bagus pinanganakang muli as a brand new one. At malino po, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, which is like from your sa magulang at tatay mo na nasisira ang binhing iyon, namamatay ang ating mga magulang, but ipinanganak tayong muli o isinilang tayong muli sa pamamagitan ng binhing hindi nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. It's the Word of God ang nagbago, meaning renewal, ipinanganakang muli. Ang nagbago sa atin ay ang salita ng Diyos. Katulad ng sasabi dito, isinilang tayo hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang karikitan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, because Jesus is the Word of God. Mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay magandang balitang ipinapangaral sa inyo. This is the Word. Yan ang nagbabago, nagpapabanal sa atin. Ang salita ng Diyos, dahil ang salita, ito si Kristo na nagkatawang tao. Napakalinaw po ito sa atin na pinaunawa na the Word of God, ito ang nagpapabanal sa atin, na kinasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya habang sinusunod natin ito, natuturuan tayong lumawa ng tama at lumayo sa mga kasalanan. Amen. Purihin po ang Diyos. Diyan tayo magtatapos. God bless everyone. See you next
Sunday. Nandyan ako sa Pilipinas next Sunday. God bless everybody. Thank you, Father God. Salamat po sa salitang ito, Ama. Salamat sa Banal na Espiritu sa ngalan po ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. God bless. Bye.